Good morning! Nakahanap nga ako ng pwesto ngayon mga mare ko kung saan ako magbo-voice over. Bumaba ako dito sa may palayan habang wala pang mga tao. Fiesta na nga pala ngayong araw dito at ito rin ang aming first day dito sa Aklan. Napakaganda nga ng view dito mga mare ko habang kami ay nagkakape. Napakaganda ng tanawin namin at napakasarap huminga dahil fresh na fresh ang hangin. After namin mag-almusal bumaba kami dito sa palayan. Kung mapapansin nyo, akala nyo napakadali lang bumaba pero napakahirap pala bumaba rito. Ito ang anak ko ilang beses pa nadapa bago kami nakarating sa palayan. Medyo dry nga yung lupa at bitak-bitak dahil sa sobrang init na rin siguro mga mare ko. Umakyat na nga kami at tapos na rin kami mananghalian kaya naghugas muna ako ng plato. May mga aso nga rito mga mare ko, nilalaro ng Daddy Peter. Sunod naman mga mare ay umalis kami, pumunta kami ng sementeryo kasama ang mamita at ang kanyang ibang kapatid. Dadalawin niya namin yung parents ni mamita, ang lolo at ang lola Alano. May nakasalubong pa nga kami kamag-anak ni na mamita. Lolo niya na raw ito at alam niyo ba mga mare, sa pagkakaalam ko 84 years old na po ito si tatay. Hindi ko alam kung sinong pinsan po ni tatay, kung yung mother or father ni mamita. Sumakay na nga kami ng tricycle mga mare ko dahil pupunta na nga kami ng sementeryo. 2 tricycle nga kami dahil hindi kami kasya dun sa isa dahil medyo marami kami ngayon. Habang umaandar nga yung tricycle, napakaganda ng mga view na nadadaanan namin dito. Pagdating naman namin ng sementeryo, dinasalan namin sandali sila lolo at lola. Saglit na saglit lang kami dito mga mare ko dahil nga mamamalengke pa ang mamita at sila papito. Napakainit nga lang dito mga mare ko, tutok na tutok ng araw dito kaya kailangan may payong talaga. Nung pabalik na kami, dumaan muna kami dito sa plaza. Habang sila mamita naman ay nasa palengke. Maganda dito mga mare ko, malinis at may palaruan para sa mga bata. May swing, may slide, may seesaw. Enjoy na enjoy nga mga batang kasama namin. Hindi rin kami nagtagal dito mga mare ko kaya feeling ko nabitin din ng mga bata. Hindi kasi kami pwedeng magtagal dahil napakainit dito at bukod pa ron yung tricycle na nirentahan ay naghihintay na rin sa amin kaya kailangan namin bumalik agad. Ito nga pala si Ate Aliyah, anak po yan ng pinsan ni Daddy Peter. Siya po ang kasama ni Ecob na maglaro dito. Pinagbigyan na nga namin si Ecob na mag-slide pa ng isa pero sabi namin ay last na. Nahihiya na rin kasi kami dun sa driver ng tricycle, baka naiinip na dun sa paghihintay sa amin. At init na rin kami mga mare. Tignan nyo naman yung sikat ng araw dyan. Nung pauwi na kami mga mare ko, nadaanan naman namin itong Aklan Riverside. Biglang napatrowback ang Daddy Peter. Noon daw kasi nung bata pa siya, nakaligo na raw siya dyan. Hindi pa nga daw ganyan ang itsura niya noon. Hindi rin niya alam kung pwede pa maligo dyan. Pero meron ako nakitang 2 tao na naliligo dito sa aking video mga mare. Kaya for sure ay pwede pa maligo doon. Dito nga kami ng anak ko sa likod ng tricycle. Ang style kasi ng tricycle dito mga mare ko, yung harap likod ang pwede mong masakyan. Pagbalik nga namin, naabutan ko rito si Ate Angel na nagluluto ng hipon na dala-dala ni Uncle Guding. Si Uncle Guding po ay kapatid rin po yan ni mamita. At si Ate Angel naman po ay pinsan ng Daddy Peter. Naglaban na nga rin pala ako agad mga mare ko dahil konti nga lang yung dala namin mga damit, lalong-lalo na yung mga pangbahay. Alam niyo naman sa eroplano mga mare, limitado lang yung timbang na pwede nating dalhin. Ang sarap nga rin maglaba dito dahil feeling ko matutuyo agad. Mabango rin kasi yung damit lalong-lalo na pag nabibilad rin sa init.
Pangit kasi yung pinilit mo lang patuyuin tapos hindi man lang naarawan. Kaya feel na feel ko dyan mga mare ko, sabayan pa ng magandang view. Naglagay nga rin pala ng duyan dito sa may puno sa tapat ng bahay nila Ate Angel. Yung katabi ko nga pala dyan sa duyan ay anak rin niya ni Ate Angel, si Pau Pau. Kinahapunan naman ay gumala kami. Pinuntahan pa nga namin yung ibang kamag-anak nila mamita dito. Para kaming nag-hike dito mga mare, pero sulit na sulit dahil lahat ng madadaanan namin ay napakaganda ng view. Talagang probinsyang atake dito mga mare dahil puro green lang ang makikita mo. Ito nga yung kubo-kubuan ng kapatid ni Mamita. Hindi pa dyan yung pinakabahay niya, parang tambayan niya lang yan. At ito rin yung kanilang palayan. Diba napakalawak? Dito nga rin nakatira yung isang pinsan naman ni Mamita na binisita rin namin. Naku mga mare, ang sarap mag-content dito kung dito tayo nakatira. Alam mo yun, yung nagkukuking serye ka, tapos yan yung view mo. Pag uwi nga namin mga mare, ganito na, padilim na.